Thank you everyone for participating. And now, let's proceed sa ating lesson proper. Kamusta yung pag-negotiate pala? Ang talino ni Charles, na-observe ko kanina, ang talino niya, hindi siya agad nakipag-exchange ng peace. Kasi alam niya kung sino yung makakaunang makasol, siya yung mananalo. Kaya hindi niya muna ibinigay kaagad, matalino. So dito sa blue team, paano kayo nakipag-negotiate kay Pastor? Si Judy. Judy, paano ka nakipag-negotiate kay Pastor? Ano yung dapat ninyong gawin? Wow! Okay, sa red team, si Deng, paano ka nakipag-negotiate kay Mami Litz? Bakit? Anong deal? Anong deal yon? Ikaw, Tina, paano ka nakipag-usap kay Charles? Nagpabayan. Ikaw, Charles, anong ginawa mong strategy? Bakit mo naisip ganun? Di mo muna binigay agad? Mabait. So, thank you for participating. And makita talaga natin dito, no, na mahirap buuin yung puzzle kapag hindi mo alam yung itsura ng kalalabasan. Agree? Nahirapan kayo kasi wala kayong gagayahan eh. Sinong ditong medyo na-challenge? Kasi hindi nyo alam kung ano yung itsura. And alam nyo ba, ganyan yung plano ni Lord sa atin. Hindi natin nakikita, pero si Lord kita na yung bigger picture. Di ba ang hirap isolve ng bagay na hindi mo alam yung kalalabasan? Ang hirap gawin ng isang bagay na hindi mo alam kung anong resulta. Pero si Lord, planado niya na yung buhay natin. Kita niya na yung bigger picture. Kaya it's our part, it's our obligation to do our part para nang sa gayon ay makipag-cooperate tayo para marating natin kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya just keep doing your role. And may mga sobrang pieces. Ano sa tingin niyo yung purpose ng mga sobrang pieces? Kasi yung iba 11 lang, yung iba 10. Sa tingin niyo anong purpose ng mga sobrang pieces sa isang puzzle? Bakit pinasobrahan ko? Panggulo? Para lituhin, yes. Given din yan, para malito kayo, para mawala sa focus ninyo na, ay, may kulang pala. Kaya makita ninyo, merong ibang mga team members and ibang team na hindi nila nadidiscover na may issue pala. Diba? Kaya karaniwan ganun sa mga team, kaya hindi nagsasucceed kasi hindi nila alam na merong issue pala. Hindi sila nagsasucceed kasi hindi nila alam kung paano i-handle kung ano man yung issue na na-encounter nila. And another thing, para ma-relate natin doon sa body of Christ, yung mga pasobrang puzzle. Alam niyo ba, sa body ng Christ, which is yung church, yung body ng Christ, ito yung katawan ni Kristo, ito yung sinisimbolo nito yung simbahan, yung church. So sa church, maraming ministry. Pero alam niyo po ba yung problema? Konti yung servants. Kaya ganun yung ginawa ko. Tingnan mo, ang daming pieces. Kasi ganyan sa isang church. Maraming pwedeng maging ministry mo, pero ang kulang, ikaw. Ang kulang yung magiging servant para mapunan yung role na yon, para mapunan yung ministry na yon. Kaya pinasobrahan ko talaga yung mga pieces. And
lastly, the most important is, lahat ba kayo nung nagsusolve, may hawak kayo sariling piece? Sino dito yung hindi humawak ng isang piece? Lahat humawak. Lahat ba umawak? Lahat? Ilan yung nahawakan yung piece? Merong dito 2, merong 1, merong 4. So makita dito na you are an important piece of the puzzle. Kung wala ka, hindi mabubuo yung picture. Kung wala ka, hindi makukumpleto yung puzzle. Kung wala ka, hindi kumpleto yung katawan ng Panginoong Diyos. Kung wala ka, mapipilayan yung church. Kaya isipin mo, mahalaga ka, importante ka, may bagay kang dapat gampanan sa katawan ng ating Panginoong Diyos. Sabi mo, I am important. I am important. With full conviction, I am important. Okay, introduction pa lang yan. So, let's proceed na po sa title natin. And pinamagatan namin itong Rise Up in Unity. Okay, you may now get your notebook and then your pen. The title is Rise Up in Unity. Ano nga ba ibig sabihin ng unity? Basa natin dito, the quality or state of not being multiple. The quality or state of not being multiple. Ibig sabihin, oneness. Unity, oneness. Ano sa Tagalog ng unity? Pagkakaisa. Sinabi ba itong pagdadalawa? Pagkakaisa, ilan yon? Marami, pero ano yung dulo ng pagkakaisa? Isa. Kahit marami, you are working as one. Kahit marami kayo, iba-ibang klase kayo, you are working in perfect harmony. And that is called unity. Kahit marami kayo, you are having oneness. And then, a condition of harmony. Basahin natin sa Ezra 10 verse 4, pero gusto ko itong basahin sa The Living Bible. The Living Bible, kanina ibang version yung binasa ni Pastor. So ngayon, basahin natin sa The Living Bible para mas mag-grasp natin yung idea ng Ezra 10:4. Okay, take courage and tell us how to proceed in setting things straight. And we will fully cooperate. Again, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Take courage and tell us how to proceed in setting things straight. And we will fully cooperate. Ano nga ba ibig sabihin ng cooperate? Nandyan yung work jointly toward the same end. Andyan yung assist someone or comply with their request. Ayun yung nakikipagtulungan ka. Or sa madaling salita, ang ibig sabihin nun, nakikipag-collaborate ka, nakikipag-teamwork ka, nakikipag-partner together ka, nakikipagtulungan ka, nakikipag-participate ka, nagbibigay ka ng backup, nagbibigay ka ng support. Ayan ibig sabihin ng cooperate. So, bibigyan ko kayo ng few background dito sa Ezra 10:4, no? Alam nyo ba, itong si Ezra, isa siyang priest. And then, dahil kitang-kita niya yung kamalian ng mga tao nung panahon na yon, yung pumapatol, sa hindi dapat nilang asawahin, sa hindi naman dapat nila karelasyon, na nakikipagsama sila sa maling relasyon, pumapatol sila sa hindi nila kauri. Nakita yun ni Ezra. And then dahil sa kabigatan na yun, nandun siya sa harapan ng templo na umiiyak, na feel niya na grabe itong ginagawa ng mga taong ito. Bakit sila ganito? Bakit? Nafe-feel niya yung matinding burden dahil sa kalokohan ng mga tao noon. And then dahil he was in front of the temple praying, confessing, crying, and tinapon niya yung sarili niya pababa, yung mga tao pinalibutan siya. Take note grabe yung paghagulgol niya na sa harapan ng templo na rinig niyang ibang mga tao. Kaya pinalibutan siya ng mga babae, ng mga lalaki, and then ng mga bata na umiiyak na rin. And take note, by weeping for the sins of others, we may set them weeping for themselves. Ayun yung nangyari kay Ezra. Dahil nakita ng mga tao na grabe, umiiyak siya para sa kasalanan namin. So, nakaramdam sila ng guilt.
So that was the background of that story. And then, merong isang tao na nag-step up. So, mababasa natin yan after. So, dito muna tayo, how to have unity. Paano nga ba tayo magkakaroon ng unity? Kukwento ko sa inyo kung sino yung taong yon na nag-step up. So, unang-una, para magkaroon tayo ng unity is, number 1, empower your leader. Dalawa lang to. Empower your leader. Yan yung unang-una. And then, may kita natin dito, sa EXB, gusto kong i-share sa inyo to. Babasahin ko sa EXB version yung Ezra 10:4. Get up, Ezra. You are in charge. Ikaw yung nakapwesto dito. Ikaw yung in charge. And we will support you. Susuportahan ka namin. Magkaroon ka lang ng lakas ng loob at gawin mo yan. So makikita natin dito, no? Doon sa game kanina, yung leader nyo ba in-empower ninyo noong lumapit kay pastor, bago siya lumapit kay pastor, and then kay Mami Lita? Sino dito yung binigyan ninyo ng lakas ng loob or binigyan ninyo ng idea yung leader ninyo? Meron ba? Nagbigay ng idea? Narinig ko kanina sabi ni Dea, si Riza, binigyan ng idea si Deng. Sino pa dito? Yung binigyan ninyo ng idea or in-empower ninyo yung leader ninyo para magkaroon ng lakas ng loob. Sino dito? Si Angel daw. Yan, si Aliyah daw. Kaya makita natin dito na etong si Shecaniah. Si Shecaniah yung nagsalita doon sa Ezra 10:4. And then si Shecaniah, isa din siyang priest. Makita natin dito, no, na si Ezra priest, si Shecaniah priest. So kung iisipin natin, parehas naman silang priest. Bakit niya sinasabi si Ezra dapat yung gumawa nun? So makita natin dito yung pagsasubmit ni Shecaniah, kahit isa siyang priest, na handa siyang mag-submit sa authority ni Ezra na naiintindihan niya na, ay, hindi ko to laban. Dapat, hindi ko to role. Hindi ko to gampanin. Naniniwala siya na gampanin yun ni Ezra. Kaya ang ginawa niya, in-empower niya si Ezra, si Shecaniah. Kaya makita natin dito, no, na importante na you know how to empower your leader. And importante talaga na huwag kang bida-bida. Sabihin nyo nga, huwag kang bida-bida. Tugon. Huwag kang bida-bida. Tugon. Makita natin dito si Shecaniah, hindi siya bida-bida. Hindi niya pinangunahan si Ezra na, ops, kayong mga Israelita kayo, hiwalayan ninyo yung mga asawa ninyo, yung mga karelasyon ninyong mali. Hindi niya pinangunahan, kundi hinayaan niya si Ezra ang magsabi ng ganon. Kasi alam niya, naniniwala siya na si Ezra yung may authority para sabihin yung ganong bagay. Kasi si Ezra yung nakaramdam na matinding burden para sa mga taong iyon. Kaya, may kikita natin dito na you could be wiser, you could be smarter. Pwedeng mas magaling ka, pwedeng mas maganda ka, pwedeng mas gwapo ka dun sa leader mo. Pero kung may respect ka sa kanya and naiintindihan mo na hindi mo parte yun, you will give way and then you will empower your leader. Kaya importante sa mga team member na maintindihan ninyo kung ano yung role ng leader ninyo. Kahit mas matalino ka sa kanya, kahit mas aral ka sa kanya, kahit mas with honors ka kaysa sa kanya, kahit mas malaki baon mo kaysa sa kanya, rerespetuhin mo siya bilang leader mo. Kasi siya yung binigay na authority sa harap ninyo. So, i-apply natin. No, i-apply natin sa blue team, sa green team, sa yellow team, sa red team. May kanya-kanyang leader na ina-assign sa inyo. Kaya dahil sila yung leader na inassign sa inyo, ang tungkulin mo bilang miyembro ay i-empower yung leader mo. Hindi sila hilahin pababa, hindi i-bash, kundi i-encourage sila, i-empower sila para magawa nila yung task nila. And alam nyo ba, importante yung healthy pressure. Yung pinipressure mo yung leader mo, uy, eto na, leader, deadline na natin. Uy, leader, ipiperform na natin mamaya. Uy, leader, hindi tayo sabay-sabay. Pwede bang mag-practice tayo ulit? Kaya importante yon. Pinapalakas mo yung loob ng leader mo. Kaya ano yung unang-unang importante para magkaroon ng unity? Empower your leader. Sino yung priest na nag-step up para i-empower si Ezra? Spell. Ito yung spelling para sa pagtitake note ninyo. S-H-E
Again, Shechaniah. Shechaniah. Everybody say Shechaniah. May alam na, may bago ng characters kilala sa Bible. Si Shechaniah. Okay. Pangalawa, be a team player. Importante to. Kailangan magiging team player ka. Ang hirap naman kasi, ang pangit na may pangit ka bonding sa team, no? Agree kayo? Ang sagwa kapag merong ang pangit ka bonding sa team, nakakagigil. Naranasan niyo na yan sa isang team? Pangit ka bonding. Pangit ka bonding. Kaya importante, dapat kayo sa sarili ninyo, kapag nasa isang team kayo, dapat hindi kayo toxic team player. Dapat isa kayong healthy team player. Yung nag-empower ng leader, yung nag-share ng ideas, yung nag-share ng bagay on time, yung nagre-respond kapag nag-chat si leader, yung hindi lang sin zone. Tapos, yung tipong tumutulong sa leader, nagbibigay ng suggestion, hindi yung tamang ngiti lang. Ano ang bag ng ngiti mo? Gwapo ka? Ganda ka? Kaya walang may ambag kapag ganun lang yung maibibigay mo. Kaya, be a team player. So, paano ka magiging good team player? Unang-una, 4 lang yan. Una is, dapat may initiative ka. Ito yung nakakagigil, yung takot gumawa ng first move. Dapat, bilang isang team player, hindi ka takot gumawa ng first move. Dapat may initiative ka. Leader, ano pong maitutulong ko? Leader, parang maganda kung ito yung gagawin nating atake dito. Leader, parang maganda kung ito yung magiging step natin dito para maganda yung effect natin. Leader, parang magiging maganda kapag ganito yung line na sasabihin natin. Yung you will give ideas and then magbibigay ka ng initiative para magbigay ng opinion and hindi ka takot na lumapit kay leader mo para mag-suggest. Kasi sa pakikipag-collaborate, sa pakikipag-teamwork, importante yung paggawa ng first move. Sino dito mga introvert? Introvert. Huwag kayo magpanggap. Kilala ko kayo. Sino mga introvert? Taas kamay. Yung mahiyain, takot sa tao. Tigilan niyo ako. Yung mga introvert, yung mga legit na introvert, yung mahiyain talaga. Kaya kayo, regardless of your personality, huwag kayo mahiya. Kung talagang nahihiya kayo, edi sulat ninyo sa papel. Ito pa yung suggestion ko. Leader, nahihiya po ako. Sinulat ko, leader, yung suggestion ko. Kung nahihiya kayo, sulat nyo sa papel. O kaya kapag natutulog siya, mag-ipit kayo ng papel sa unan niya. Para pagising niya, ay may suggestion si Mary. Wow, ang ganda nito. Kaya, regardless of your personality, dapat meron kang initiative. Huwag kang mahihiyang gumawa ng first move. Kasi sa isang team, dapat alam mo kung paano and kung kailan ka gagawa ng unang hakbang. Kasi wala kang matatapos kung maghihintay ka lang na may mag-reach out sa'yo. Na wala kang matatapos kapag hindi mo sinabing, leader, meron po ba ako maitutulong? Kunyari, may ibinigay na project sa inyo. Paano ninyo matatapos yung project na yon kung hindi ka nagsasabi, leader, meron bang kailangang tulong? Leader, kailangan mo ba ng, may printer kami sa bahay, pwede naming i-print. Leader, kulang ka ba ng pamasahe? Libre na kita, leader. Yung ganun. So, dapat may initiative kayo para matapos ninyo yung dapat ninyong gawin. So, ano yung una? Para maging team player? Naintindihan yung initiative. Ano? Ano yung initiative? First move. Ayan, magkaroon ka dapat ng kusa. O, pangalawa, read the room. Hindi yan yung babasahin mo yung paligid. Read the room daw, sabi ni Ate Troy. Ano ba nakasulat dito sa pader? Read the room daw eh. So, para meron kayong matutunan ngayon, this is an idiomatic expression. Idiomatic expression. So, meron kayong bago natutunan ngayon read the room. Isa itong idiomatic expression na ibig sabihin, meron kang abilidad na maintindihan and meron kang abilidad na mag-respond sa kung ano man yung mood or ano man yung atmosphere ng isang sitwasyon.
yung kayang-kayang basahin na ay parang mainit yung ulo ngayon ni Pauline na. Ay parang bad trip ngayon si Jamira. Kaya alam mo yung dapat sasabihin kapag merong ganong klase, ay parang may nag-aaway dito makapagbigay nga ng joke. So alam mo yung bagay na kaya mong bitawan sa hinihingi ng sitwasyon. So, para maging effective team player ka, dapat alam mo kung paano basahin yung room. You should know how to read the room. Kaya, importante sa team player, marunong ka makiramdam. Kasi meron mga team player yung insensitive, yung hindi mo nararamdaman, mainit na pala yung ulo ng leader mo, pero bira ka pa rin ng bira. Yung hindi mo nararamdaman, napipikon na yung team member mo, pero binubuli mo pa rin. Kaya, importante, marunong ka makiwiramdam. Yung naiiyak na si JM, pero hindi mo pa rin nararamdaman na naiiyak na si JM, pinagtatawanan niyo pa rin siya. So, kailangan maging sensitive ka sa feelings, maging sensitive ka kung ano yung mood ng room. And then, kung nag-uusap kayo na importanteng bagay, pakiramdaman mo kung dapat bang mag-joke ka na mag-joke. Importante, alam mo, dapat. Kaya, para maging effective team player ka, and in working as a team, dapat open-minded ka. You know when to talk and when to listen. You know when to talk and when to listen. Kasi hindi sa lahat ng oras, dapat ikaw yung dada ng dada. May times na dapat nakikinig ka rin. And you should know when to slow down. Kung kailan ka, dapat kumalma, magdahan-dahan lang. And when to ask questions. Kasi parang may mga team member na hindi alam kung ano dapat question yung dapat tanungin. And of course, kailangan dapat i-accommodate ninyo kung ano man yung pangangailangan, ano man yung ideas, ano man yung personality, ano man yung pagkakamali ng isa't isa. Because you are working as a team. Ano yung pangalawa? Read the room. Anong read the room? Read the room kasi, ano yung una? Have initiative. Second. Okay, pangatlo, take task. Sino rito yung merong ambag dun sa team nila? Yung may ginawang bahagi, nag-koryo, nagsulat ng kanta, gumawa ng sabayang bigas, nag-print, nag-design. Sino dito may ambag sa team ninyo? Ala, parang around 5 lang yung may panggap sa team nila. Yung iba, anong panggap ninyo? Ganda lang? Gwapo lang? Anong ambag na iba? Attitude lang? Ay, yung ambag ng iba. So, wag ganon. Kasi, kaya nga tayo nandito sa youth camp para ma-build natin yung trust sa isa't isa, ma-build natin yung totoong unity. Kasi kahit nasa iba't ibang team kayo, nasa isang church tayo. Kaya kapag merong hindi nagpa-function well, mapipilayan at mapipilayan yung body ni Christ. Kaya importante na alam mo dapat mag-take ng task. And alam nyo ba, personally ako nag-work ako, isa sa mga gustong-gusto ko dun sa team namin, meron akong ka-team sa India, meron akong ka-team sa Canada. So, 3 kami, hawak namin yung global account na yon. And then, dito sa global account namin, meron kami sa Asia. So, meron kami sa China, meron kami hinahawakan sa India, meron kami hinahawakan, of course, sa Philippines, meron kami hinahawakan sa Singapore and Malaysia. Sa Europe, may hinahawakan kami Poland, Romania, sa United Kingdom, sa Latin America, may hinahawakan kami sa Brazil, sa Mexico, and then sa US, hinahawakan namin sa Canada, and then sa Chicago. So, yung mga bansang yun, hawak-hawak naming 3. So, kami nagmamanage ng account na yun. And then, dahil sa dami ng mga demand ng mga tao na araw-araw, sabi nga namin lahat ng mga tao, yung 3,000 people na yun, boss namin, kasi marami silang pangangailangan. So, kaming 3, para bigay namin, para matugunan namin yung pangangailangan ng mga people na yon and then ng mga leadership na sinusupport namin,
may tinatawag yung lead namin na divide and conquer. Ano ba itong divide and conquer? Kunyari, may dumating sa aming request 1, may dumating sa aming request 2, may dumating sa aming request 3, and then pare-parehas ng deadline. So, ang gagawin ng leader namin, okay, let's divide and conquer para lahat ng tumatugunan natin. Okay, Trina, ikaw yung magsasagot sa request 1. Okay, ikaw na tiga-Indiang support namin, ikaw yung mag-respond sa request 2. So, ako naman dito sa request 3. So, ganun dapat sa isang team. Pwede ninyong i-divide and conquer. Okay, for example, Mary, ikaw mag-print ng lyrics natin. Okay, ikaw Daniel, ikaw yung gumawa ng lyrics na kakantahin natin. O ikaw Pao, ikaw yung gumawa ng step. Para hindi yun nalalaman dahil nagde-delegate kayo ng task, natatapos niyo yung trabaho. So dito sa leader, sa mga leader, meron ba kayong nagawang ganong part na dinelegate ninyo yung task? Ikaw mag-print nito, ikaw magsulat nito. Meron bang ganon? May nag-delegate? So, maganda habang bata kayo, matutunan nyo yan. As a leader, you should know how to delegate tasks para mas marami kayong matapos. Kasi importante yon, being a team player, dapat marunong ka mag-take ng task. And kapag binigay sa'yo yung task, siguraduhin mong gagawin mo. Kasi kapag napaso yung isang leader, kapag yung trust, naalala ko sabi ng tatay ko, yung trust, parang isang glass yan, na kapag nabasag, mahirap buuin. Kaya kapag may ipinagkatiwala sa iyong trabaho, kapag may ipinagkatiwala sa iyong proyekto, gawin mo. Kasi kapag hindi mo yan nagawa, mahirapan kang pagkatiwalaan uli. Kaya kapag may ibinilin sa iyo si leader, may ibinilin sa iyo si cell leader, may ibinilin sa iyo si pastor na task, gawin mo. Kasi kapag hindi mo yan nagawa, mahirapan kaming magtiwala sa iyo. Kaya kung meron ka mang ganong issues, I hope ma-deal mo yan. Kasi yung task, hindi yan tinatakbuhan. Hinaharap yan. Kasi diyan ka lalakas, diyan ka tatapang. And kapag nagawa mo yung task na yun, ang sarap sa feeling. Kasi may nagawa ka. May natapos ka. So, wag nang tatalikod sa task ha. Tatapusin kung ano man task na ipinagkatiwala para hindi mapaso. Kaya, importante sa pagdi-divide and conquer, sa pagdi-take ng task, alamin niyo yung goal na kailangan i-achieve para kapag dinivide na ninyo yon, magagawa ninyo, ma-achieve ninyo yung goal na yon. Kaya importante din na i-acknowledge niyo yung strengths and weaknesses ng isa. Kasi ang hirap naman ipilit mo yung task sa isang taong dancer, pero pinipilit mong kumanta. Ang hirap naman ipilit yung task sa isang artist, pero pinipilit mong umarte or sumayaw, hindi niya naman forte yon. Kaya alamin, bilang leader, dapat maging wise ka din kung anong task yung ibibigay mo sa mga tao. Okay, nandun na tayo sa pagdi-discover. Pero yes, okay din mag-explore. Pero okay din na i-practice mo yung area of expertise mo. Kasi dun ka mas mag-grow and dun ka mas, dun mo mas express yung word natin kanina, dun mo ma-express yung sarili mo. So ano yung pangatlo? 5 na lang kausap ko. Ano yung pangatlo? Okay, and lastly, yung pang-apat, do well. Ako personally, ito yung lagi kong tinuturo sa mga Destiny Training students ko. Una kong criticize sa kanila yung journal nila, and then yung preaching notes nila. Kasi nung unang-una kong na-checkan yung mga notebook nila, sumakit ang ulo ko. Kasi hindi ko maintindihan yung sulat. Tapos, isang kulay lang, ang tsaka-tsaka. Kasi alam niyo ba, personally, yung tatay ko, naalala ko nung elementary ako, ayun yung checkan yung notebook ko kapag pangit sulat ko. Kasi, di ba kapag bata ka, nagsasagot ka ng assignment, tapos papacheck mo sa magulang kung tama. So yung tatay ko, ayaw niya tanggapin, ulitin mo yung sulat mo, hindi ko maintindihan yung sulat mo. Kaya, tumatak din sa akin yun. So, ayun yung din-transfer ko sa mga estudyante ko na leader kayo, pero itong gawa ninyo, parang kinalahig ng manok. Itong notebook ninyo, parang kung saan-saan nyo kinuha. Kaya, napapansin ko, natutuwa ako kasi may improvement dun sa notes and journal notebook ng mga estudyante ko. Yung mga estudyante ko, nagle-lettering na sila, may pa-highlight na. Meron pa nga doon isa, lahat ng verse may highlight, lahat ng text may highlight. Tapos, nakakatuwa kasi yung notebook nila, dinidesignan na nila. Kaya, kayo, masanay kayo sa trabahong high standard.
Kasi leaders kayo. Huwag kayong masanay sa trabahong pwede na yan. Huwag kayong masanay sa ganun. Kung ano yung pinagkatiwala sa inyo, lagyan ninyo ng extra. Kunyari, sinabi sa inyo, pwede ba itong kurtina isabit mo dito? Kunyari, kung walang idea yung taong gumawa niyan, siguro yung kurtina, yung usual lang nasabit, pinatong niya lang na ganun. Pero kung ikaw yung taong gusto mo quality work, lalagyan mo ng design, tingnan mo ganyan, may ginawa niyang arte. Diba? So ikaw, kung makikita ninyo yung kaibahan ng isang taong may magawa sa isang taong nagbibigay ng extra. So ito yung magandang halimbawa na nagbigay ng extra yung taong gumawa nito. Kasi yung utos lang yung utos. Isabit mo tong kurtina diyan sa curtain rod. So ganun yung utos. Dalawang klaseng tao ang magre-respond. Ay pwedeng tatlo. Yung pangatlo hindi niya gagawin. Tapos yung pangalawang tao magre-respond, pwedeng isabit niya lang ganun. Hindi niya pinlansya, hindi niya dinesignan. Pero merong isang taong extra. Binigyan niya ng magandang disenyo ang kurtinang ito, kaya naging maganda ang resulta. Kaya dapat ganun din kayo. Kung may inutos sa inyo, do your best. Do your best. And importante, kapag may ginagawa kayo, dapat dekalidad. Huwag mema. Ako personally, iritang-irita ako sa mga bagay na nakakairitang tingnan. Hindi naman sa pagiging perfectionist, pero parang gano'n na rin. Kaya, nakakaasar yung mga lampas-lampas na kulay, nakakaasar yung mga ang kalat tingnan ng mga bagay-bagay. Kaya, kapag may ginawa sa inyo or binilin sa inyong trabaho, dapat you will do it well. And then remember, yung LOVE sa puzzle kanina, need ng love sa unity. Love for the things you do. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kasi, ang hirap magtrabaho nang hindi ka masaya sa ginagawa mo, nang hindi mo mahal yung ginagawa mo. Sumunod, love for your brethren or sa church. Importante na you have brotherly love sa isa't isa. And then, syempre, yung love for God. Alam niyo, minabasa ako, you have to find something interesting in all things that you are doing. Kasi, kahit sa mga bagay na may hirap, kapag inisip mo, oy, parang ang saya na itong gawin, you will have fun. And then, you will learn how to love that task. Kaya importante, in everything that you do it heartily as to the Lord. Kung ano man yung ginagawa mo, do it well. So, ano-ano yung mga bagay na ano yung dalawang bagay para magkaroon ng unity based sa Ezra 10:4? Ano yung una? Pangalawa? O, paano magiging team player? Yan. And syempre, bago ko i-share yung game application, sabi ko dito, always find something interesting in whatever you do para hindi ka mabore. Again, always find something interesting in whatever you do para hindi ka mabore. For example, natapat sa inyo yung dance interpretation. Maghanap ko ng something interesting dun sa bagay na yun para hindi ka mabore. Ay, introvert ako, ayoko na makisali. For example, dito sa singing, ay hindi ako singer, ayoko na sumali, bahala na yung team ko na matalo. Okay lang, kahit matalo, wala naman akong pake. For example, dito naman sa green team, ano ba sa inyo green team? Sa Bayang Bigkasan. Find something interesting sa Bayang Bigkasan. Sa blue team, kung drama, find something interesting sa drama. So, in whatever that you do, find something interesting. Kasi doon ka magkakaroon ng fun and then you will be able to love what you're doing kasi you are enjoying. And then, ano nga ba yung application kanina doon sa ginawa natin in regards doon sa pag-duel? Diba, may kita natin dito na may task na pang leader. Again, may task na pang leader. Si leader, inutusan ko na kausapin si pastor or kausapin si Mami Liz or kausapin yung ibang leader. Kasi may ganong mga bagay na dapat si cell leader o si leader yung nag-handle. And then may task din naman na pang member. Gaya ng ginawa ko, pinag-report ko yung member sa L, O,
Kaya tandaan ninyo, as a leader or as a member, don't cross the line. Kasi may task na pang leader, may task na pang member. You have to understand your role. Gaya ni Shekaniah, inintindi niya yung role ni Ezra and he didn't cross the line because he empowered Ezra. And to close, sabi sa Ecclesiastes 4:9, two people are better than one because they get more done by working together. A good return for their hard work or toil. Kaya kapag dalawa kayo, di ba mas maraming nagagawa? Kapag tatlo kayo nag-iisip, gaya sa puzzle, nakita ko yung blue team, lahat sila tumutulong sa pagsusolve. Merong team dito na sinusolve itong left side. Merong team dito sinusolve yung right side. Merong team dito yung sinusolve yung gitna. Kaya yun nangyari, unti-unti nilang nabubuo kasi meron silang tinatawag na diskarte. And then meron silang tinatawag na pag-divide and conquer. Kaya na-observe ko yun sa blue team. Kaya ano nangyari? Mabilis nilang nabuo yung puzzle nila. Kasi bawat team member alam yung role nila. Kaya ganoon ka dapat. Alam mo yung role ninyo sa team mo. Wag mong hahayaan yung leader mo. Wag mong ibabash, kundi dapat suportahan mo. Kasi kailangan natin yung isa't isa. So, rise up in unity. Kahit iba-iba ang talents, kahit iba-ibang personality, kahit iba-iba ang strength or weaknesses, use it to accomplish yung task na ibinigay o pinagkatiwala sa'yo. For example, sa isang choir, sino dito makinig ng choir, yung merong soprano, merong alto, may tenor, bass. Kung papansinin ninyo, iba-iba yung tono ng soprano, iba-iba yung tono ng alto, iba yung tenor, iba yung bass. Pero kapag pinakinggan mo buo, ang sarap pakinggan. Ganon sa isang team. Merong introvert, merong extrovert, merong ambivert. Kung yung mga introvert, gagawin nila yung part nila. Kung yung mga extrovert, gagawin yung part nila. Kung yung mga ambivert, yung gagawin yung part nila. Ang ganda ng harmony sa isang team. Kung dito sa yellow team, mapapaganda ninyo yung ipe-perform ninyo. Kung dito sa green team, kung lahat kayo nagfa-function, mapapaganda yung ipe-present ninyo para kay Lord. Ganon din sa blue team and then sa red team. Kaya, key ask ko, yung tanging ask ko sa inyo, do your part. Because you are an important piece of the body of Christ. We need each other. Hindi lahat kamay, hindi lahat tenga, hindi lahat paa. Kundi ang bawat isa may kanya-kanyang part sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan po? May naintindihan sa topic? May naintindihan? So gusto ko kapag nag-usap-usap kayo ng team, ayoko na may KJ, ayoko na may attitude, ayoko na may bida-bida. Gusto ko yung sinusuportahan ninyo yung isa't isa. And then kapag may ibinilin sa inyong trabaho, gawin ninyo. And then kung meron kayong idea, huwag kayong matakot na sabihin kay leader ninyo. Or kung nahihiya kayo, sabi ko nga, isulat ninyo, di ba? Dear leader, meron ako nais ibigay na suggestion para sa iyo. Nawa iyong i-consider ang aking suggestion for the success of our team. So, isulat ninyo kung sobrang mahiyain talaga kayo. And bago tayo mag-proceed sa ating triad question, meron akong final activity for all of us in line with our topic. So ngayon, magte-take ako ng groovy and then dapat lahat makapture dito sa groovy na to. Hindi ako mag-a-adjust kundi kayo ang mag-a-adjust. Dapat lahat kayo ay makita dito. Kita ba lahat?
So, anong napansin ninyo nung sinabi kong groovy? Lahat nag-adjust, di ba? Lahat nag-adjust. Nakita ko meron mga taong umalis sa upuan. That is what teamwork is. That is what teamwork is. You know how to adjust para ma-accommodate yung need, para ma-accommodate yung us. So, congratulations, you passed my test kasi lahat kayo nag-adjust. So, I am so proud of you. And lastly, for our triad question, so kahit, ayan, maggrupo kayo tatlo-tatlo. And ito yung dapat i-discuss ninyo. Base sa skills, or sa talento, or sa gift na pinagkaloob ni Lord sa inyo, ano yung part mo sa kingdom ni Lord? Ano yung part mo sa katawan ng ating Panginoong Diyos? What is your purpose in God's body? So, tatlo kayo. Go ahead, maggrupo-grupo. Go. Sige, grupo-grupo. Tapos i-assist na lang kayo ng mga leader. Para, ayan. What can you do bilang isang bahagi sa katawan ng Panginoong Hesukristo? Kung ikaw ay singer, anong kaya mong gawin sa katawan ni Lord? Ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw ay dancer, kung ikaw ay mahilig sa bata, kung ikaw ay magaling sa drawing, sa pag-i-edit, sa media, ano sa tingin mo ang part mo sa katawan ng Panginoon Diyos? Kung ikaw ay magaling sa pagko-consolidate, pag-wiwin, pagdi-disciple, pag-send, anong part mo sa kingdom ni Lord? Pardon, yung isa pang bunte, hindi pa nakakarating sa akin. Isang bunte. Ang bunting ko na, turquoise. Yung maliit na bunte, asan nga yung maliit na bunte? Okay lang.